Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtitiyaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba-ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Sino po si Emerita Pecson at paano po kayo nag-umpisang mangarap sa buhay? Ay ako si Emerita Pecson na nanggaling sa mahirap na pamilya sa Tubong, Gatarang, Cagayan, Valley, na ang naging magulang ay parehong mahirap at siyam kami magkakapatid. Ako yung pang-apat mula sa panganay. Kaya ako nag-umpisang mangarap dahil parang ayaw kong matulad sa mga magulang ko na mahirap. Paano niyo po na-overcome ang hamon sa buhay mula sa simpleng pagtitinda ng kangkong sa palengke para may pangkamit sa araw-araw patungo po sa tagumpay at ngayon po na naging sa kangkong? Because yung experience ko na pagiging mahirap is may kasabihan kasi dyan na hindi naman daw masama na pinanganak ka mahirap, pero masama daw yung mamamatay ka mahirap. Supposedly, sa pagtitinda ka ng kangkong is kailangan gawin ko ng mga panahon na yun, noong 1974, doon sa may Philippine Science ngayon, yung harapan ng SM North. Kasi yung father ko noon may sakit, yung nanay ko naman is purely housekeeper. Yung malilit kong kapatid ako lang yung tanging asahan nila para mabuhay sila. Kaya nag-strive ako. Ibig sabihin, wala akong other choice kundi yung ikabubuhay lang kasi ng mga panahon na yung mga kangkong. So even mahirap man, we had to do it. Kaysa naman yung mamatay kami ng gutom. Kailan at ano po ang nagtulak sa inyo para tumakbo bilang isang barangay captain o kagawad sa bayan? Supposedly kasi nung na-demolish kami doon sa Philippine Science, dinala kami dyan sa may Batasan Pambansa during that time. Hindi pa Batasan Pambansa yan dahil yan yung nakamatayan ni President Magsaysay. So, noong 1974, dinimolish kami. Diyan kami dinala. Yung Batasan Pambansa nun is a dam site. And then, anong 1976, pinagawa na ni President Marcos yan. Noong 1978, natapos na as Batasan Pambansa. So, dinimolish na naman kami. Nilipat kami sa Sapampalay. Kaya lang, nung nasa Sapampalay na kami, wala mang kabuhayan doon. Kaya, bumalik kami dyan sa may ilang-ilang street na yon, Barangay Payatas. At dyan ay nag-umpisa akong magtayo ng maliit na tindahan. 5 bahay lang kami nung araw dyan. And then as time passed by, kung may tindahan ako, walang kuryente, walang tubig, lahat na walang mga serbisyo. Walang kalsada, walang sasakyan. Ako lang may owner nun ang ginawa ko dahil yung as time passed by kasi dumadami na yung mga nakatira dyan. Ako lang yung pwede nilang takbuhan para halimbawa may mga emergency, dadalhin sa ospital, yan sa East Avenue. So, dinadala ko sila. And then, yung iba naman, walang maisaing. Ako takbuhan nila. Kaya tawag sa akin mga panahon na yun, Ate Emer, takbuhan ng mga nangangailangan. Kaya nung nagkaroon ng revolution because of the yung
newly constitution ng 1987. Nagkaroon ng election noon noong 1989. So I try na tumakbo ako na kagawad. Awa ng Diyos, nanalo naman ako second kagawad. That's the time na na ibig sabihin, bilang pagkakaroon ng position, nagamit ko rin yung nagawa ko nung wala pa akong position na kailangan i-deliver ko o madala ko yung boses ng mga nangangailangan ng aking mga kabarangay. Kung ano yung mga basic necessity ng aming lugar, ng Barangay Payatas. Kaya doon, nung nagkaroon ako ng position, doon pumasok yung yung Nawasa, yung Meralco, yung kalsada, mga cover court, at iba't ibang mga basic services na kailangan ng mamamayan ng Barangay Payatas. Kaya noong 1989 to 1994, I served as Barangay Kagawad. And then noong 1994, supposedly, parang God's will na nanalo akong kapitan kasi I ran as Barangay Captain not purposely to win. I want for a graceful exit kasi naubos yung puhunan ko sa tindahan ko Kaya lang, may kasabihan na at ayaw mo, kung gusto ni Lord, wala kang magagawa. At gusto mo naman, kung ayaw niya, wala ka rin magagawa. Kaya, ayaw ko man manalo, nanalo ako Kaya, naging Barangay Captain ako noong 1994 to year 2002. Kaya, mas lalong na pumasok yung lahat ng mga pangangailangan ng serbisyo na kailangan ng aking nasasakupan. Because ang Barangay Payatas during that time is a landfill. Dito kasi yung landfill ng Metro Manila. So, yun ang naging dahilan na through my leadership at that time, at the same time, palaki yung negosyo ko. Kaya, parang nakikita ko na marami na akong naging contribution sa Barangay Payatas noong year 2002. Namahinga na ako for 16 years. And then noong 2018, parang tinignan ko ulit kung naalala ba ng mga tao yung nagawa ko for almost 13 years bilang 5 taong kagawad, and then 8 years na naging Barangay Captain. Noong 2018, for 16 years ako'y namahinga, nanalo uli ako. Kaya from 2018 to 2023, I serve also again as Barangay Kagawad. And then this last election, hindi na ako tumakbo kasi parang sabi ko kay Lord, sapat na siguro ako yung naging contribution ko dito sa ating lugar, sa aking lugar dito sa Barangay Payatas. Ano po ang nais ng mga na legacy o alaala mula sa inyong pamumulan sa Ang gusto kong maiwan na legacy na kung saan yung mga patuloy na yung mga nag-ambisyon na humawak ng Barangay Payatas as kagawad, as Barangay Captain. Ang gusto kong maiwan na legacy is yung sino si Emerita Pecson na nanggaling lang naman sa sa simpleng pamilya, nanggaling sa pagtitinda ng kangkong, and then umasenso. At the same time, yung gusto ko na pag pumasok sa public service is kailangan magkaroon ng political will na hindi yung para sa pansarili yung kanyang iniisip, kundi yung kapakanan ng nakakarami na nangangailangan o yung mga badly needed ba, yung mga underprivileged people that God has created. Pinangarap niyo rin po bang sumunod ang inyong mga anak sa inyong yapak? Bakit po o bakit hindi? Wala namang magulang na na nangangarap na sa isa man lang sa kanyang mga anak ay may sumunod sa aking yakap. Kaya lang, may bawat nila lang kasi merong kanya-kanyang purpose Siguro, gustuhin ko man na merong sumunod sa aking yapak. Kung hindi naman yun ang purpose na binigay sa kanila ni God siguro sa akin lang binigay yung purpose na yun na pag-serve sa aking barangay.
Ano po ang mapapayo niyo sa mga nag-a-aspire po na maging politiko? Ang as per my experience is yung kung ikaw ay nangangarap na maging public servant or politician, lalong-lalo na ang Barangay Payatas, ibang-iba kasi yung sitwasyon dito. Siguro, kailangan dito, isipin mo muna, merong other source of income kasi hindi pwedeng pagsamahin kasi yung business at saka yung negosyo at saka yung okupasyon. Kasi ang pagiging public servant is an occupation, is a vocation, not an occupation. So, yung iba kasi diyan, yung iba hindi ko man nilalahat, di ba? Parang akala nila ang pag pumasok sa politika is negosyo eh. No. Ang pag pumasok ka sa politika is more on public service, not business. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ang IP map? Ang IP map is ang acronym niyan, ang ibig sabihin niyan is Integrated Product Marketers Association of the Philippines. Is a national organization. Regarding yang sa mga lahat ng mga marketers. Kasi bilang ako ay almost bata pa kasi ako, nagtitinda na ako, di ba? Titinda ng talbos, nagtitinda ng kangkong, lahat ng pwedeng ibenta, binibenta ko. Ang tawag kasi doon, marketer. Kaya nakikita ko, ang naging experience ko, ang isang pangkaraniwang manininda, di ba? Kung walang support, nahirapan. Kaya yung IP map, kaya yung binuo, para naman makatulong ako doon kung saan ako nanggaling. Kasi nanggaling ako sa manininda di ba? Para matulungan sila. Kasi mostly, katulad niyan, kung hindi natin kung hindi natin pinut up yung IP map, what will happen in the future for the next generation? Katulad ng mga farmer, di ba? Mostly yan, farmer, marketers eh. Kasi wala naman i-market ang mga marketers kung walang farmer. The farmer are the producers of the product, tama ba hindi? Di ba? So, nag-uumpisa lagi yan sa farmer. Kaya yung mga farmer, hindi nababago ang buhay nila because yung poor delivery ng kanilang services. Di ba? Kaya kailangan, nakakatulong yung pag-oorganisa ng IP map na yan. Is ang dream namin dyan is yung mga farmer, matulungan natin sila para ma-market ng maayos yung kanilang mga produkto. Kasi, kung hindi sila matutulungan, siguro, pagdating ng panahon, wala nang farmer. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng taggutom. Bakit? Kasi, halimbawa, nag-produce sila. And then, hindi naman na i-market maayos yung nila, yung mga itinanim nila, yung produce nila. Sample na lang, sibuyas. Ba't umabot ng 750 to 1,000 ang per kilo ng sibuyas last December? Ano ka nangyari? Halimbawa, sabay-sabay sila nagtanim ng sibuyas. Halimbawa lang, di ba? Sibuyas pa lang yun, ha? And then, dadating dyan yung mga financer, yung may mga pera. And then, anong gagawin nila? Sila ang mamumuhunan. Sisingilin na lang ngayon yung pinuhunan nila. Binhi, fertilizer, siyempre, yung pagkain ng farmer habang nagtatanim yan, kailangan yon. Lahat ng mga financial needs na kailangan ng farmer, utangin lahat yun. And then, pagdating ng anihan, kukunin yung produkto nila, wala silang choice. Kukunin ng mura yung halaga yung produkto nila. What will happen kung hindi, kaya yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-oorganisa ng Integrated Product Marketers Association of the Philippines. Bilang ako yung chairman, matutulungan ko sila kung saan yung tama na mai-deliver o mai-distribute o mai-market yung kanilang mga produkto. So, yun ang kahalagahan nung IP map. Na wherein, magtatayo kami ng iba't ibang mga bagsakan, lalo na dito sa, halimbawa dito, as chairman ng IP map, dito sa lugar ng Morningstar, magtatayo tayo dito ng pinaka NCR bagsakan
para from the farmer, hindi nadadaan sa mga third party. Hindi nadadaan kung saan-saan pa na kaya ibig sabihin bumababa yung halaga ng kanilang ng kanilang mga produkto, di ba? From the farmer direct to the to the bagsakan. And then from the bagsakan direct to the consumers. So maganda yung magiging presyo ng mga produkto ng mga farmer. Yun ang kahalagahan kung bakit mayroong item up. So ito ay naglilibot na kami sa iba't ibang mga may mga inorganize na kami ng iba't ibang mga mga organization sa Luzon, sa Northern Luzon, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Vizcaya, sa sa Pangasinan, sa Tarlac, lahat ng nagpo-produce. And then meron na rin kami doon sa sa may Palawan, ang leader natin doon si Adrian Ramosa. So meron na kami inorganize din doon ng mga almost 10 organizations. Meron din tayo doon sa somewhere in Quezon. Yung mga nagpo-produce doon ng mga saging saba, ng mga nyog, etc. Kung ano yung mga production nila. Like for example, sa Palawan, ano ba yung mga production nila? Mga daing, mga tuyo, mga bayong. So, we are the one who will buy those products from the farmer direct to the bagsakan. So, maganda yung magiging presyo ng kanilang mga produkto. So, yun ang kahalagahan ng IPMAP. Ano po kayo nag-iisa sa inyong larangan sa kalusugan at ano po ang pangunahing layunin o misyon ng PNLP? Okay. Bago kasi ako napunta sa NLP, meron muna akong company na pinanggalingan. Sa tagal kasi ng panahon na ako'y nagne-negosyo, nagkasakit ako noong year 2000. So, no need to mention the name of that company. Pero supposedly kasi, yung pinanggalingan kong company is also a food supplement. Na kung saan, naayos naman yung nararamdaman ko sa aking goiter dati. And then, noong 2018 yon. And then, suddenly, nakilala ko yung ay naman ako tumigil na mag-take nung dating produkto na tinetake ko because it is manufactured in other countries like in America, in Utah, USA. Siyempre, nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Noong 2020, 21, 22. Sobra ng mahal. Ang isang bote noon, almost 5,500. Pero food supplement din siya. Because of the result of the pandemic, naghirap, mahirap ng ma-afford yung presyo. Tama-tama man nakilala ko yung NLP itong itong 2023 last June. Almost June, July, August, September, October, November. Almost 5 months pa lang ako sa NLP. Nakita ko naman na yung product ng NLP is effective at the same time. In terms of business, maganda rin siyang pagkakitaan. Paano niyo po na-achieve na maging isang top seller sa NLP? Supposedly, bago mo kasi ma-achieve yan, di ba? Nangangarap tayo, di ba? We want to be a billionaire. We want to be a millionaire. Hindi man simple lang yan eh. So, meron tayong sinusunod na proseso. Okay? So, hindi mo kasi na itatanong. Nung nagkasakit ako kasi noong 2018, lagi akong ma-attend ng seminar noon. Pero for the past 40 years na ako nagtitinda, hindi ako ma-attend ng seminar. Nung nagkasakit ako, ma-attend ako ng seminar, 2018. So, natutunan ko ang una kong natutunan is health is the greatest wealth. Okay? At the same time, ang naging ko doon, ang naging coach ko, syempre I have to mention who is my coach. Si Jan Calob ang naging coach ko. So hindi lang yung health is the greatest wealth. So natutunan ko rin yung mga susi ng pagyaman. Natutunan ko doon. Ay umattend ako ng seminar, I develop my spiritual knowledge, my intellectual knowledge, my physical knowledge, my relationship, and then nandun na yung financial. So yun ang mga sinusunod ko. At the same time, naaral ko rin yung the secret. Meron ba lang sekreto ng pagyaman? Diba? Hindi lang ba gusto mo yumaman? Hindi ganoon simple. Naaral ko yung sekreto ng pagyaman. Yun yung ginamit ni Siyempre, kailangan marinig din ng mga nakikinig, diba? Yung ginamit ko na susi.
Parang kotse, hindi mo naman mapaandar yung sasakyan kung walang susi, di ba? Hindi ka naman makakapasok sa pintuan kung wala ka rin susi. So, gusto mo yumaman, may susi din, di ba? Ang tawag doon, susi ng pagyaman. Ang tawag doon, the secret. Sinekreto pala yon, di ba? Ba't sinabi ko sinekreto? Di ba sinakop tayo ng mga Spaniards 300 years? And then, sumunod ng mga bansa, sinakop tayo. Hindi tinuro sa atin yung susi ng pagyaman. Ang sabi lang sa atin, ng mga ninuno natin, "O anak, mag-aral ka ng teacher para magturo ka ng mga, mag-aaral. Mag-aaral ka ng doktor para gamutin mo yung may mga sakit. Mag-aaral ka ng accountant para alila ka ng mga negosyante." Pero hindi nila tinuro yung pagsusi ng pagyaman. Simple lang naman pala eh. Yung susi ng pagyaman, simple lang. Tony, na mag-aral ka. Di ba? Si Bill Gates nga, second year high school dropout. Di ba? Siya pinakamayaman sa buong mundo for the year 2000 to 2016 because of software. Tama ba? Hindi. So, yun, natutunan ko yun because dinevelop ko nga yung intellectual area of my life. Di ba? Nag-attend ako ng seminar. Nagbabasa na ako ng mga libro, katulad ng libro ni Jack Canfield, binabasa ko na yan. Saka, yung yung na-attendan ko rin seminar, si Ma'am Belarde. Nakalagay doon sa libro niya, nandiyan nga yung libro. Bakit daw hindi mo makukuha yung gusto mo? Talaga hindi mo makukuha yung gusto mo o hindi mo maaaral yung susi na pagyaman. Pwede bang banggitin ko yung susi na pagyaman? Kasi mostly yung mga kabataan, hindi nila alam yung susi na pagyaman. Baka nga itong mga audience na ito, hindi rin alam yung susi na pagyaman eh. Diba? So, napaghalaga yun. Kasi yun, kung aaralin mo kasi yun, mag-enroll ka, you have to spend 100,000. I spend that para lang ma-develop ko yung intellectual knowledge ko. So, yung susi na pagyaman lang pala, number 1 is yung law of attraction. Diba? Mapapanood mo yan sa YouTube, hindi mo maintindihan. So, kailan aralin mo? Inaral ko. Yung law of attraction pala, number 1 na susi ng pagyaman is na ginamit ng mga bilyonaryo is ano lang dapat mong gawin? Dream high, diba? Be happy, and have a gratitude always. Thanks God.